Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nagpadala umano ng mga fillers ang dating congressman na si Saldico para makipagdialogo sa gobyerno, habang patuloy ang mga investigasyon kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Naniniwala ang ilang Pilipino, importante ito sa proseso dahil mahalaga pa rin ang due process at maaaring magsilbing pagkakataon ng dialogo upang linawin o patunayan ang mga alegasyong ibinabato laban kay Ko. Siyempre, hindi kayo kumikaso ka, kulong ko. Hindi naman tama yun. Kailangan muna, i-process muna bago kung guilty, yun na. Linisin muna bago ko. Oo, yan na, ganun. Bakit ikulong? Parang martial law yung ganyan. Ikulong ka agad. Ito yung tama. Dapat makapag-dialogue muna at malaman ang katotohanan. Kung sa ganun, mandang sa proseso. Tamang proseso. Dapat magpag-usap muna. Dapat malaman din ng gobyerno ang totoo. Ayon kay Remulla, dumaan umano ang naturang fillers sa isang grupo ng mga pare na siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Gayunpaman nilinaw ng kalihim na hindi pa ito beripikado at hindi rin ito nangangahulugang handa ng sumuko ang dating mambabatas. Kaya naman may mga nagsasabing hindi na umano kailangan ng pakikipag-usap kung marami na umanong ebidensya at dapat ay direktang humarap sa batas ang dating kongresista na matagal nang pinaghahanap. Diretso kulong na kasi sa galit ng mga tao, dapat kukulong na yun eh. Tagal nagtago, linuloko ng mga tao eh. Diretso kulong na po. Bakit, ma'am? Kung napatunayan naman na po na isa po siyang nagnakaw po dun sa ano natin, kailangan ikulong na po agad para hindi na po parisan ng iba. Diretso kulong na. Harapin niya yung kasalanan. Harapin niya yung mga ginawa niya. Ginawa nila sa Pilipinas. Paghihirap sa mga Pilipino. Dapat pagdusahan nila yung ginawa nila. Makulong na sila lahat. Naniniwala ang mga otoridad na nasa Lisbon, Portugal sa Saldico at naninirahan umano sa loob ng isang gated community. Paglalarawan ni Remulla, pretty certain ang pamahalaan sa lokasyon ng dating mambabatas batay sa patuloy na surveillance. Subalit, aminado siyang mahirap itong maaresto dahil limitado ang akses sa lugar. Isa rin umanong malaking balakid sa pagbabalik kay Ko sa Pilipinas ang kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Bukod dito, may ulat din na may hawak umanong Portuguese passport ang dating kongresista. Sa kabila nito, iginiit ni Remulla na gagamitin ng pamahalaan ang lahat na legal na paraan upang panagutin si Ko, kabilang ang paghabol at pag-freeze ng kanyang mga ari-arian at negosyo sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.